Welcome back sa ating channel. For today's video, share ko sa inyo sa kung paano gumawa ng spot report, sa senaryo na may pangyayaring insidente na hindi actual na nakita ng security guard, ngunit inoobliga ang guard na gumawa ng report base sa pangyayari. Ang una mong gagawin ay magtanong-tanong sa mga empleyado, para makakuha ka ng information sa pangyayari. So sa senaryo na ito, may nawalang battery pagkatapos mag-brown out, at based sa pag-iimbestiga, may janitor na nakakita na mayroong tao na sinubukang buhatin ang naturang battery, ngunit ibinalik nung nasita niya ito, so ito ang ilalagay mo sa report mo. Based sa statement ng janitor, kumuha ka ng bond paper at ganito ang gawin mo sa report. Sa taas bandang gitna, ilagay mo ang pangalan ng iyong security agency, sa ilalim naman ay ilagay mo ang pangalan at address ng iyong detachment na pinagdudutyhan, tapos sa baba nun, bandang kaliwa ng papel, ilagay mo for, tapos ilagay mo kung kanino mo ipapasa ang report, at sa baba ng pangalan niya, ilagay mo kung ano ang designation niya, siya ba ay OIC or siya ay administrator, tapos sa baba nun, ilagay mo from, tapos sulat mo pangalan mo at ilagay mo yung designation at post mo, sa baba naman ay ilagay mo subject, ilagay mo kung anong yan ba ay incident report, or spot report, tapos sa baba nun lagyan mo sa kung ano ang inire-report mo, halimbawa, missing condemned battery. Sa baba naman ay ilagay mo ang date, at sa ilalim ay pwede mo na simulan ang report mo, based sa statement ng janitor, basta ang importante masasagot sa report ang what, when, where, who, at how. So ito na ang sample ng report. At around 21,200 hours of May 17, 2026, Mr. Ramon de la Cruz utility personnel, approached the undersigned, and informed that at about 2000 hours, he allegedly observed Mr. Joel Martinez of the Maintenance Department, attempting to remove a condemned truck battery from the designated condemned storage area located at Palamrag Building. According to Mr. De La Cruz, he reminded Mr. Martinez not to take the said item, because it was already acknowledged by Mr. Roberto Castillo, supervisor of the Supply Department. Due to the reminder made by Mr. De La Cruz, Mr. Martinez allegedly returned the battery to the storage area. At approximately 20:15 hours, a scheduled rotational brownout occurred within the facility, which lasted for approximately 20 to 30 minutes. Electrical power was restored at around 20:25 hours. At approximately 20:40 hours, after power restoration, Mr. De La Cruz allegedly returned to the Palamrag Building, and discovered that the condemned battery stored in the designated storage area was already missing from its original location. The matter was immediately reported to the undersigned security guard for proper documentation and verification. As of this writing, verification and investigation regarding the missing condemned item are still ongoing. Ganyan lang kadali gumawa ng report, huwag mo pahirapan sa sarili mo, tapos sa baba ng papel ilagay mo, for information, tapos lagay mo pangalan mo at pirmahan mo. Sana nakakuha ka ng idea sa kung ano ang gagawin pag mangyari ito sa'yo. Tandaan mo, inoobliga ka na gumawa ng report sa pangyayari na di mo naman actual na nasaksihan, kaya ang ginawa mo na report at based sa statement ng mga nakakita. Hanggang dito lang, kung may katanungan kayo, maaari kayo magtanong, wag lang math.